At dito nga po, basahin po natin itong nakapost dito sa unofficial Ronald Bato de la Rosa, solid supporters. Meron ditong nakapost na galing po kay Kitty Duterte na galing sa Instagram. Ito po basahin po natin. Tatay Digong ibinahagi ang kanyang mensahe para sa kanyang pamilya. Ibinahagi ito ni Kitty Duterte na galing sa dating Pangulong Duterte para sa kanyang pamilya. Ito nakalagay. To Veronica and Mira, I love you. You are growing up beautifully and you are my eternal joy. Ito naman para kina BP sa kanyang 3 anak. To BP, to Sarah Pauline Baste, I love you all. I am so proud of what you are doing and how are you. Hold high the name of our family. Hold high ba to? Ito pa. Meron pa po siyang pahabol para kay, may pahabol pa ito. Pulong, do your job and do what is right. Inday, keep up your good work. God will remember it. Baste, add more girls to add your headache. More success, Mayor. Grabe, talagang may paano pa talaga to si Tatay Digong At para kay Kitty, stay beautiful and earn more money. And para naman doon kay Mira, study hard and remember that Dada loves you very much. Nakakayak na po pero pagdating doon kay Basti, natawa akong bigla. Grabe talaga to si Tatay Digong. Yung sense of humor niya talagang hindi nagbabago. At ito po magbasa po tayo ng mga comment. Ito, doon ako natawa, add more girls to add your headache. Ganun din ako. Tawa ko natawa. My idol forever, President Tatay Digong. His life is an open books to the Baweños. He is of the what he is. For the Baweños, he is highly respected. Too many, not a few. Count on me, Baste. Joke. How about the other ladies that you're love for PRRD? Kaya nga po, merong mga timal putere. Di ba po? At yan na nga, sana matapos yung mga ganyang-ganyang issue, At ito pa, si Baste Ragyud ang nalahi. Special good ka, Baste. Marami po dito, puro bring him home, Tatay Digong. Oo nga po, 5 buwan na rin po dun si Tatay Digong. Sana naman po makauwi na siya. Yung edad po niya na yun, dapat po talaga nagpapahinga na lang sa bahay. Garden-garden na lang, lakad-lakad. Diyos ko mahirap na po ang ganyang edad. Hindi natin alam. Mabuti nga po si Tatay Digong at napaka-smart pa rin niya, Galing pa rin ang isip niya. Yung ganyan pong edad, minsan ulyanin na. Nakakalimutan ng mga pangalan ng mga anak. Pero siya talagang alam pa niyan lahat ng mga anak niya. Talagang inisa-isa pa niya. At yun nga po, tuloy-tuloy po tayo. Continue praying po tayo para kay Tatay Digong. Sana talaga pauwiin na siya ng Pilipinas. Dinggin sana ng Diyos ang ating mga panalangin. At haba po kasi nagtatagal doon si Tatay Digong, sa totoo lang po, ako talaga nawawalan ako ng pag-asa. Lalo na ngayon na ang dami-daming mga sigalot na mga naririnig. Lalo po yan, di ba, kay Ma'am Hanilet, hindi pa rin makapasok. Nakakahawa din po kasi Ma'am Hanilet. Ako po yung nasasaktan kay Ma'am Hanilet. At syempre po, masakit din yun kay Tatay Digong. Hindi lang po niya siguro sinasabi, pero masakit din sa kanya kasi gusto niya makita ang mga kapamilya niya. Yun po kasi
Aminin man natin at hindi, yun po kasi ang pampalakas loob natin, ang ating pamilya. Doon po kasi tayo humuhugot ng lakas ng loob. Doon tayo humuhugot ng lakas. Kung nanghihina man tayo, yung isip natin, yung katawan natin, pag nakikita natin yung pamilya natin, di ba? Iba yung pakiramdam natin eh. Parang tumatapang tayo, nagkakaroon tayo ng dahilan upang mabuhay ng matagal, lumaban ng patas. Ay, sana po talaga matapos si Esigalot na yan. Talagang napakatinding bangungot talaga yung nangyari na yan para kay Tatay Digong. Nakakaawa. Ako yung talagang simula noon, talagang apektado ko pag naiisip kong kalagayan ni Tatay Digong. Kasi magulang ko, nag-alaga din ako ng 83 years old ang tatay ko at napakaulyanin na niya. Mabuti nga po to si Tatay Digong at maayos pa yung pag-iisip niya. Kompleto, smart. Pero yung tatay ko po ulyanin. Iba na yung mga isip niya. Basta tuloy-tuloy po tayo, continue praying at mawala na po sana yung yung iba mga nagpapanggap na kunyari mga makatatay Digong, pero ang hinahanap nilang nila followers for the views. Marami pong ganyan, napakadami.